Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung kaya nga ba nating ibahin yung plano ng Diyos or kaya nga ba nating ibahin yung tinakda ng Diyos or yung decree niya, God's decree. So, 2 Timothy chapter 1 verse 9 sabi rito, He has saved us and called us to holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So, sa Tagalog, na siyang sa atin ay nailigtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa mga kanyang sarili. Layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. So, kumbaga sinabi, nakaplano na daw pala talaga. Nakaplano na daw pala talaga na iligtas tayo bago pa magsimula yung oras or bago pa magsimula yung panahon na alam ng Diyos na maging kakasala tayo, and He has a plan para bawiin na tayo. So, punta tayo sa unang katuruan. Sabi to, God decrees are eternal. So, yun nga, ang plano ng Diyos ay eternal. Ang plano ng Diyos ay habang buhay, kumbaga, hindi yan naapektuhan ng time. Sinasabi rito na unang-una pa lang may plano na ang Diyos. Unang-una pa lang meron na siyang plano kung ano ang mangyayari, kung ano ang dapat mangyari, gano'n. Ikalawang teaching ay God decrees are made solely by His decision. So, yung mga plano ng Diyos, yun ay based sa kanyang decision lamang. So, wala nang ibang nakakapag-influence sa plano ng Diyos. Yun ay purely His decisions. Kumbaga, hindi ito mababali, hindi ito mapapako, kasi unang-una, yun ay desisyon ng Diyos. Yun ay plano ng Diyos. So, kumbaga, imposibleng hindi magkatotoo dahil yun ay desisyon ng Diyos. So, God's decrees are made solely by His decision. So, ikatlong teaching sabi rito, God's decrees are directed toward His glory. So, yung mga plano ng Diyos o yung mga gustong mangyari ng Panginoon yun ay mangyayari para sa kanyang kapurihan. So, kumbaga, tandaan natin na andito tayo sa mundo para sa Diyos. Kumbaga, hindi tayo naandito para tulungan tayo ng Diyos. I mean, naandito tayo para maglingkod sa Diyos. And lahat ng mangyayari, lahat ng ipapagawa niya sa mga tao, lahat ng plano niya sa mga tao, yun ay para sa kanyang ikaka-glorify. Yun ay towards His glory. So, kung tayo sa unang application para natin na may apply sa ating mga buhay. So, level up in faith by ABC. Unang-una, accepting that life is not about you. So, kailangan natin matanggap or matandaan na ang buhay ay hindi para sa atin. Ang buhay ay para sa Diyos. Kung paano natin siya papaglingkuran, kung paano natin siya i-glorify sa mga gawa natin. So, yun talaga ang totoo ang purpose ng buhay. Ang purpose ng buhay ay hindi para sa sarili mo. Ang purpose ng buhay ay kung paano mo paglilingkuran ang Panginoon Diyos. So, sa ikalawang application, sabi dito, believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions. God is good, wise, and sovereign in all His decisions. So, kailangan natin pagkatiwalaan na lahat ng plano ng Diyos, na lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng nagaganap sa atin, ito ay plano ng Diyos. So, kailangan natin pagkatiwalaan na ito ay desisyon niya. Nangyayari yung mga bagay na ito para sa ikabubuti natin, para sa ikabubuti ng mundo. So, kailangan natin magtiwala. Maniwala tayo na lahat ng ito ay according sa plano ng Diyos.
So, ikatlo, sabi rito, committing all your life to glorify God in all situation at all times. So, yun nga, mag-commit tayo. Matutunan natin na ialay yung buhay natin, yung mga ginagawa natin, o yung mga araw-araw na gawain natin para i-glorify ang Panginoon, para papurihan ang Panginoon. So, bilang Kristiyano, dapat ganun tayo. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos at para sa ikapupuri ng Panginoon. So, yun lamang po, napakaraming matutunan sa araw na ito. Glory to God.